Bago naman ako nag-ano sa kanya, yung kasama ko na ng ibang bakod. Very dangerous. Delikado talaga. Delikado talaga. May kasabihan sa Ingles na you only love once o isang beses ka lang magmamahal. Sa mundo na puno ng piit at pagbabago, ang pagmamahal ng isang ina na nabubuhay para suportahan ang mga anak na hindi namang sa kanya ay tinatago ng latitik ng mga paa sa junk shop na tinatawag nilang tahanan. Nandito kami ngayon sa Newgan at pupuntahan namin si Nanay Vilma para malaman ang story niya. Bakit nga ba siya nakatira sa junk shop? And ano nga ba ang sitwasyon ngayon ng buhay ni Nanay Vilma? Tinikiwi na dati daw po or hanggang ngayon naging junk shop po yung bahay niyo? Junk shop pa rin po. Hindi huminto na po kami. Gawa ng hiningan kami ng permit. Ang laki. Kaya huminto na lang kami. Nagtuto kami sa pagtitinda ng isda. Si Nanay Vilma ay isang single mom na may 8 anak. May 3 siyang biological children sa una niyang asawa at 5 anak ng asawa niya na galing sa nakaraang asawa din nito. Ngayon po business niyo po, nagtitinda po kayo ng isa. Saan po kayo nagtitinda? Hindi na, kasi namatay na yung kasama ko eh. Namatay na Itong po. December 16. Ngayon lang po. Congrats po, Nanay. Sorry po, Nay. Nakapicture. Sa loob. December 16 siya namatay. Pwede po ba matanong? Ilang taon po namatay yung asawa? Like, ilang taon po siya For namatay? nung namatay, nung edad, Edad po niya. 42. Ilang, last year lang po. Pero nung December 16, simbang gabi, 62. Bata pa po. Nay, 20 years yung gap namin. wala ang problema dun eh. Ilan po mga anak niyo? Kung Kami po walang anak. Pero both side, may anak kami. Siya 5, ako 3. Yun, yung 5 anak niya, ako yung nagpalaki kasi nga iniwanan na ng ina. Dahil nga kasama ko yung ama, pinagpisan-pisan na kami lahat. 5 magkakapatid yun, isang babae. Nung nakuha ko yung babae, mag-1 taon yan, 13 years na siya. So dito po kayo lahat nakatira sa bahay niyo po na naging junk shop po dati? Oo. Kayo pong pamilya. Paano po ba kayo nagkakilala ng mister niya kung pwede pong matanong? Sa jail. Sa jail? Paano po? Sa Malolos. Paano po naging kwento? Nakulong po siya dun eh. Tapos may pinsan ako doon, dinadalaw ko. Doon kami nagkakilala. Kaya lang, bago naman ako nag-ano sa kanya, yung kasama kong una, ng ibang bakod. Kesa naman lagi kami nag-aaway, pinapirmis ko sana dun sa best friend ko pa. Yes. Sorry po na yan. Sakit po. Sakit po na, Nay. Tapos siya naman, sa kagustuhan niya na na hiwalayan din yung kinakasama niya, sa lahat ng nakulong, siya yung natuwa. Kasi nga, yun na yung way na mahiwalayan niya yung babae. Ilang taon po yung asawa niyo sa bilangguan? Bali, 5. 5 po. Pwede po ba matanong kung ano po nagkaso? Qualified tip. Sige po, Nay. Sorry po. Maiba naman po. Paano po tayo nagsimula dito? Dito po. Dito naman, di ba nagbabakal bote kami. Ngayon may amo kami dyan sa ano ba tawag dyan? Sa bunga. Bunga. Yung asin junk shop. Amo namin yun. May lupa dun sa Katakte. Pinatira kami, ginawa kami tenant. Hanggang nagtayo din kami ng junk shop doon. Ngayon kapatid ko naman na taga Santa Maria na medyo may kaya-kaya, kada pupunta sa amin, saan kami pinupuntahan? Para daw kaming permanente. Ngayon sabi ng bayaw ko, ate maghanap kayo ng kahit kaprasong lupa na para sarili nyo, hindi yung saan kayo tira ng tira, nakikitira. Hindi yung ginawa namin, may kumpare kami na nagbebenta ng mga lupa-lupang ganyan, si paring angko. Ito yung itinuro sa amin. Dito na po kayo nagsimula? Bali 5 years na kami dito. 5 years na po. Paano nyo po
Nung nagsimula po kayo nung junk shop nyo, dun, pag tumayo po kayo ng junk shop, doon na din po kayo nanirahan. Yung parang ginawa nyo na puntuin man po yung lugar na yan. At dito? Opo, dito po. Oo, hindi, dati, kami na, nung nakuha namin to, gubat to. Gubat. Tapos pinatambakan lang namin yan, kami nagpatambak yan, tapos kami nagpakabit ng tubig, ng kuryente. Nagawa ng pangayon, pero bago-bago pa lang kami dito, parang yan, tagpito. Okay lang. No, Nay, okay lang po. At least mayroon po kayong bagay Mahirap po na talaga matawag sa inyo. wala sa lahat. Pero po ngayon po, mukha na po talaga siyang Bahay bahay. na, kaya lang, malungkot na kami, kasi wala na yung, Si Mister. Wala na po yung okay. Nay, Okay na po. Yung anak niyo po, hanggang ngayon po, ayun po, ngayon pa rin po, kayo po yung nag-aalaga sa anak. bali yung dalawa, yung panganay at yung sumunod, doon sila nagtatrabaho sa Batangas. Batangas Tapos po. tatlo yung naiwan sa akin. Yung isa nagtatrabaho sa Bunga, kay sa Manukan, kay Lindon. Tapos ang naiwan sa akin, grade 5, tsaka Grade grade 8, si Inchik nga. Kaso si grade 5 kong nag-iisang babae, ayaw na siyang mag-aral kasi lagi binubuli sa eskwelahan kasi nga hindi nakakabasa. Grade 5 na. Ngayon, gusto na niya doon sa lola niya, doon sa mother ko, nandito sa may kawayan. Kaya nandito sa may kawayan. Doon na po siya. Oo, hindi. Bali, kasakasama siya doon yung kasakasama ng mama ko sa kasi may edad na rin kasi yung mama ko eh. Pero Nay, kamusta po ngayon yung, niyo po, yung pag-extra niyo po? Saan po kayo extra? Sa may kawayan, doon sa pinsan ko, kasi may dumating akong tiyahin na galing na Australia, doon nakatira. Ngayon, pag umuwi kasi yun, ako yung pinapapunta doon, ako yung nag-aasikaso ng mga damit niya, ng mga gamit niya. 2 araw lang naman yun. Monday at saka Tuesday. Tapos Tuesday ng tanghali, nandito na ako. Kamusta po na? Tapos bibigyan niya ako ng, kita. Kaya lang, kaya ako naisipan mag-extra kasi kahit anong gawin kong kwenta, hindi naman talaga kakasya. Opo, mali Kasi po. wala na pag nagkasabay-sabay yung bill ng kuryente, ng tubig, o tapos baong pa ng estudyante, 500 isang linggo. Malaki. Pag nasabay pa yung nauubos yung uling namin, magkano uling? 430, ang bigas, kalahating kaban, 1.3. Opo, mali. Kamusta po ngayon yung bilang gusto na kakaano lang po nung asawa niyo na gusto ko lang po, kung pwede pong tanongin, gusto ko lang po tanongin, kamusta po kayo ngayon? Hindi naman, nandito naman siya, hindi naman siya umalis. Opo, hindi po, yung parang Kayo, Nay, kamusta kayo ngayon? kayo po, bilang single mother po, kayo po yung umaaruga ngayon sa anak nyo, syempre po, panibago po yan sa pamumuhay nyo, kasi po dati may katuwang po kayo sa buhay. Kamusta po yung nararamdaman nyo bilang kayo na lang po talaga yung, bibing po ako ng pakikawa. Okay lang po yan, Nay, bibing po ako. Nay, Nay, Okay. hindi po, bigyan mo. okay lang po, Nay, okay lang po, gamitin mo. Sige, Nay, okay lang. Gusto ko lang po matanong, kamusta po? Nay. Kamusta po kayo? Ikaw naman, Nay. Kamusta ka Kayo po. naman? Kasi po mahirap po yan. Hindi ko pala kung okay ako eh. Sige, hindi na ako lumalabas diyan. Sabi nga ng mga kapitbahay namin diyan, maglalabas ka, baka maluwa ka diyan. Parang gusto ko na lang yung lagi lang ako nandito. Basta ayaw ko lang lalabas. Ako lang dito lang. Kasi po, nandito po yung ng asawa niya. Tapos pagka yung time na kailangan niya ako umextra, yun saka lang ako lumalabas. Pero kahit na nagluluksa, ang pusong ina pa din ang nananaig kay Nanay Vilma. Kaya lang nung unang nakisama ako dito, sabi ng mga anak ko, hindi ka nga namin pinag-alaga ng apo eh. Ibang bata yung inilagaan mo. Nung hindi pa na nakikita yung kalagayan ng mga bata. Sabi namin sa'yo, enjoy mo yung natitira mong life. Dahil wala na nga kami ng papa nila. Natitira ko pa daw life, i-enjoy ko daw. In-enjoy mo ba? Kumuha ka pa ng alagain. Ngayon nung nakita naman ng mga anak ko na kasi mga anak ko kasi dun sa mga stable na sila. Mga alaga ko dito, hindi pa. Nung nakita naman nila yung mga alaga ko, naman sila. Kumaga parang, ngayon para silang magkakapatid na totoo pag mga nakikita-kita. Nararamdaman niyo po kayo yung panibago po. Ano po yung nararamdaman niyo yung panibago ngayon na wala na po kayong katulad sa buhay ng asawa niyo? Pag nandito ako, mabigat. Masakit. Pero pag yung lumalabas ako, di ba pag extra, yung pupunta dyan sa yung parang wala lang, yung parang naglalakad lang ako ng wala lang. Parang hindi ko rin na-enjoy kasi lahat ng
lugar na madadaanan ko na napupuntahan namin, yung pinupuntahan namin, yung dinadaanan namin. Pag nakikita ko yun, naiiyak ako. Bakit naman po, Nay? Eh, siyempre, lagi ko siyang kasama nun eh. Tsaka 13 years kami nagsama, hindi kami nag-away. Ayan. Kasi, Kung ano yung irresponsableng nakasama ko una siya, responsable talaga, napakabait, wala kang masabi dyan, napakabait. Irresponsible po yung kulay. Naku, nang bubugbog pa nga yun eh, nasaktan ako nun. Kasi nga, siyempre, mali naman yung ginagawa niya, nang bababae siya, di siyempre, aawayin ko. Kaya nan, wala na to si Alex. Akala nung kaibigan ko, magsasama pa kami ni ng ama ng mga anak, kaya sabi ko, huwag ka nang mag-alala kasi nga, hanggang sa mamatay kayo ng dalawa. Tsaka totoo yung sinasabi na di ba sabi nila, walang pangalawang Gloria, pero meron siya. Habang napapatagal na ang chismisan, nagkwento si Nanay Vilma ng mga dating ginagawa nila ng yumaon niyang asawa na si Tatay Alec. Bumili na, spaghetti, pansit, sampurado, lugaw, ano pa ba yung niluluto? Sotanghon, yan. Tapos pagkakain namin ng tanghalian, siya nagluluto. Ako naman bibili ka Ate Loida ng mga styro, kutsara, tsaka yung mga kung ano yung pang-uulam doon. Sandwich, yan. Sesto, yung may palaman na egg sandwich, yan ginagawa ko ng palaman. Pagdating ng alas 3, tatawagin na nung anak namin babae yung mga kalaro niya, yan. Pila-pila na sila dyan, mga bata. Basaan kang 50 ngayon pag nabigyan na lahat ng mga bata. Mga kapitbahay namin, pinadadala namin yung mga sobra. Napadala namin sa kanila. Ganun ang ginagawa niya nung nabubuhay siya. Pero Kunay, kamusta po yung buhay dati? Yung palipat-lipat po kayo ng bahay? Sa inyo po? Hindi kayo maniniwala. Ultimo janitor, na ulam namin. Nung nagsama na kami, lahat ng hirap inabot namin. Nung nagsama kami ang sasakyan namin single lang ang sasakyan namin na bisikleta. Tapos ang pinangangalakal niya, yun ding, may sidecar kaya lang, bisikleta ang ginagamit niya. Nung gagaling kami ng Katakte, ang amo nga namin si Kuya T. Di ba ang layo na yung Katakte sa babae? Aalis ng alas 7 yan. Ng umaga mo sa alas 6:30, aalis yan. Uuwi yan, mag-aalas 5 na. May kita o wala. O di siyempre, ibibigay siya yung kinita, kikita ng 200, 300. Paano mo babudgetin yan? Ilang kami? Bali, 5 anak niya, kasama si ama. 8 kaming kumakain. Sa 300 na babudgetin mo na yun. Kasi naranasan kong bumili ng lasak-lasak na yung isda, yung mga gulay, malalanta na, ibang pwede na i-dispose. Tiniis namin lahat yun. Pero hanggang ngayon, pinapakita na naman sa atin ni Nanay Vilma na hindi hadlang ang kahirapan para mangarap at para makuha ang iyong mga pinapangarap. Tapos gusto niya magkaroon ng motor. Meron akong palaki na nasa Riyadh, Saudi. Hindi niya alam na pinadala na ako ng pera. Ngayon, sabi niya, gusto kong magkaroon ng single na motor. Yung motor nga daw. Sige ako, tara. Punta tayo ng Bustos kasi may mga Rosie doon. Tara, bili tayo ng motor. Sabi, saan ko mo ng pera? Huwag ka na magtanong, basta tara ko tayo. Pero po na, alam po ba ng mga anak na yung para pong nasabi po ba sa mga... Hindi, kasi pagka yung, di ba, sumasama minsan yung loob ng tatay nila sa kanila, kakausapin sila. Alam naman nila. At ngayon nga, sabi nga, di ba, malalaki na sila. Gusto nila umuwi sa nanay nila. Sige, pwede namang umuwi sila eh. Kung gusto nila, kaso ayaw nila mag-uwi doon. O anong gagawin ko? Alam namang, ang inaano ko naman kasi ba, may ipilit ko na umuwi sila doon, maglayas, may mangyari dyan, di. Konsensya ko rin yun, kahit wala na sa akin dito yan. Kasi ang inaano ko ba, napalaki ko na sila. Wala naman napapa nila. Parang gusto kong bigyan naman yung sarili ko ng yung bang katahimikan mo, yung bang, ayaw ko mo nang ma-stress, yung bang, pero hindi ako uwi sa mga anak ko, sinabi ko naman sa mga anak ko yun eh. Kahit nawala na tito nyo, hindi ako uuwi sa kanila gusto nga yun, sa tuktok ako ng bundok, yung bang mag-isa lang ako, yung bang, parang gusto ko sumigaw ng, ayaw ko na! So, second day na ngayon ng filming at pupuntahan namin ulit ang bahay ni Nanay Vilma. Babalikan namin siya at bibigyan niya kami ng tour at
papakita niya sa amin kung ano ang itsura ng loob ng bahay ni Nanay Vilma, ang ina na nakatira sa junk shop. Nanay Vilma, nandito po ba kayo? Tao po. Hello po, Nay! Ay, may aso. Hello po. Kamusta po ulit? Nandito na naman po kami. Ay, aso. Sorry. Hello po, Nay. Kamusta po kayo? Hindi po, may pupunta po. Kamusta po? Nagbabalik na naman po kami. Yan. Mga ano niyo po to? Alaga Yan. po Saka yung dalawang tinali. Ano po to? Ito po yung sakop niyo po ng ano, or sakop niyo rin po yung nandun. But ang ganda sa yero. Yung yero na yan. Hanggang sa yero po. Ang ganda sa dulo. Hay! Matuwa. May pasok po ngayon yung apo niyo pong yung umuwi po nakaraan dito. Sincheck. Opo, sincheck po. Ay, kagabi. Mamaya pa uwi na. Alas 6. Actually, pumalokod ba ko niyo? Kaya nga kakalutulog na lang kami dito eh. Kaya nang dala-dalaw na lang kami dalawa. Pwede po mapasok po natin yung bahay niya. Sige. Ay, ano po? Ito ko, ayan, kwarto ng Ilay. Ng Ilay. Ito, kwarto ng Incheck. Ayun, kwarto ng Incheck. Dito po. Saan po kayo natutulog? Sa kabila. Saan po kayo natutulog? Sa kwarto ko. Makalat ha. Ano po? Hindi po pa nasisira yung mga ano? Ayun na, binakbak ni Incheck yan eh. Kasi daw inaanay. Yung mga lapag po. Mga inaanay na po na. Oo nga eh. Wala naman yung bubunga namin, pag umangat, pag pinapagpag, sabi ko, sino kaya akit doon? Hindi naman si Incheck marunong. Mapagpag po ba? Dapat po. Mahangin. Paano po pag-upit? Bagyo po, ganun po. Umuuga kami. Kaya nagsisyo yung bahay. Doon ako natutulog eh. Oo. Yan. Noong pinasyal kami ni nanay sa bahay nila, meron akong nahalata o napansin na parang delikado. So, dito po natutulog si Nanay Vilma. And pansinin nyo, dito, yung lapag niya, ata siya, parang malambot na siya. Yung flooring nila. Basta pag maling talon mo lang, maling apak mo lang, malalaglag ka na dito eh. Malalaglag ka na. Kasi nakakadulas. Tignan mo, puro ano na siya. Puro butas na siya. At sa maliit na tahanan na ito, na mas rinig mo pa ang sarili mong mga yagitik kaysa sa mga boses ng kasama mo, naninirahan dito ang isang ina na ang ngiti ay hindi nawawala at ang pangalan na ay si Nanay Vilma. So, medyo late na ngayon mga madaling araw na, pero gusto ko lang magbigay ng parang natutunan ko sa documentary na ginawa namin. Kasi ang daming araw talaga na lang kami,
parang nagtatry when doing yung documentary namin kasi hindi nag-work out usually yung mga napipili namin interview, ini-stood up kami, ganon, hindi nag-show up sa right place, right time, and si Nanay Vilma, siya lang talaga yung tao na hindi kami in-stood up. Sa lahat ng naging namin, tao na dinocument, siya lang yung tao na parang nagpakita talaga sa amin na ito yung buhay ko. Sige, ipakita nyo. Gawin yung storya na magugustuhan nyo. And I appreciated that about Nanay. And besides that point, na-admire ko sa kanya kasi literal na siya lang talaga yung from start to finish, nag-stick to us, like to my team when we were documenting. Her story was, in other words, amazing. Like, ako kasi, isa akong parang bata na, how do you say this? I admired strong women talaga. So, yung storya ni Nanay na kahit ganun yung kondisyon ng pamumuhay niya, yung bahay niya halos na watak-watak na, butas-butas na, tapos yung kada apak mo talaga ng bahay, may tutunog yung mga niya, yung mga kahoy kasi napakaluma na. Saka yung kwarto niya, yung plywood doon, siya, literal na nandun para makover yung butas sa may kwarto niya. And I just felt touched kasi even though yung living conditions niya, hindi siya by far na better than most, binibigay pa rin niya yung lahat ng makakaya niya para alagaan yung mga anak na iniwan sa kanya ng asawa niya. Kaysa sabihin niya na, oy, pumunta kayo sa nanay niyo doon, ganon, kasi hindi ko na kayo kayang alagaan. Kasi hindi naman sila magkadugo. Ano ang relation nila? Pati na yung tatay ng mga bata, siya nag-aalaga. Nire-reject niya yung mga anak niya na nag-o-offer na, Nay, punta ka dito sa amin, naalagaan kita, may edad-edad ka na, tigil mo na yan. And kino-continue niya yung pag-aalaga niya sa anak niya na nandun. Anak nila ni Tatay Alex. So, I admire that from Nanay Vilma. Really, I truly do. Siya talaga yung epitome na blood is never thicker than water.